Muling naupo naman si Gaston nang marinig niya ang sinabi ni Nati. Mukhang alam na niya kung ano ang kailangan nilang pag-usapang dalawa. Malamang ay ang nangyari sa kanilang iyon. Wala naman silang dapat na pag-usapan unless piliin itong pag-usapan nilang dating sila. I was drunk last night. Panimula ni Nati na unti-unting pumawi sa ngiti ni Gaston. Ang ibig ba nitong sabihin ay itatanggi niyang lahat ng kanilang ginawa na nagdaang gabi? Alam ko na may nangyari sa atin at ramdam yon ng katawan ko. Sana hindi ka nag-take ng advantage. Sandali lang, Natalia. Taas ni Gaston ng kanyang isang kamay na pinapatigil siya na magsalita. Hindi pwede na sa kanya lang ang magiging sisi. Noong mga bandang huli, alam niyang wala ng bakas ng alak sa katawan nito pero pumayag pa rin na ito ulitin nila. Nang ulitin ng pagniniig. Taking advantage. Huwag mo sa akin lahat ibigay ang sisi. Please lang, ikaw ang naunang humamon sa akin. Isa pa, pareho rin tayo nag-enjoy, hindi ba? Pareho tayo na lumigaya. Napukurap na ng kanyang mga mata si Nati. Nag-enjoy? Oo naman, sobra. Pero syempre, hindi niya aminin dahil paniguradong lihim siyang pinagtatawanan ni Gaston kapag ginawa niya. Saka ikaw ang marahipit. Hindi ko na nga kaya. Ikaw ang gumagawa ng paraan upang tinakbo na ni Nati ang kanilang pagitan. Upang takpan lang ang bibig ni Gaston na magsalita. Ayaw niyang marinig yon sa mga salita. Sapat na yung naalala niyang lahat. Pero yung harap-harapan pang isampal yon sa kanya, hindi niya na yon kaya. Baka hilingin niya lang na lumubog siya sa kinatatayuan niya o maglaho na lang sa paningin ng dating governor. Fine, fine. Sabihin na lang natin na pareho nating ginusto pero kailangan ko makainom ng gamot dahil natatandaan kong lahat ay sa loob mo inilagay. Paano kung mabuntis na naman ako? Kawawa na naman ako. Ako na namang mag-isang magdurusa. Ayoko nang mangyari yun ulit. I'll take responsibility. Hindi, ayoko. Nakadalawa na tayo at ayokong pangatluhan pa yon. Lalo na ngayong ganitong sitwasyon nating komplikado. Ayoko na may panibagong buhay na naman tayong masasaktan dahil lang hindi tayo nag-ingat sa ating mga galaw. Kailangan ko makainom ng gamot, Gaston. Aaminin ni Gaston na may nasaling sa kanyang damdamin nang sabihin niyo ni Nati. Sinisigurado naman niya na iba ang sitwasyon nila this time. Kung sakaling magbunga yon, hindi niya nagagawin pa. Ang nangyari noon, gusto niyang maranasan na gisingin nito habang naglilihi kagaya noon ni Nick sa kanyang pamangkin na kailangan nilang mangbulabog ng tulog ng may-ari ng strawberry farm para lang mapagbigyan ang cravings ng baby. Gusto niya rin na maranasan na maghintay sa delivery room habang nanganganak ito. Habang kinakabahan, gusto niyang bawiin ang lahat ng iyon na hindi niya naranasan kay Brixton at Gavi. Isa pa, gusto niyang bumawi kay Nat at iparamdam na kaya niya ng alagaan ito habang nagbubuntis din siya. Sabi mo kasi, sa loob ko lahat ilagay. Alam mo namang masunurin lang ako sa mga inuutos mo. Kulang na lang ay mapasabunot sa kanyang ulo si Nati dahil pakaramdam niya ay siyang sinisisi ni Gaston. Kung bakit yun nangyari? Lasing siya. Ito ang may ulirat. Sinamantala niya. Hindi ba pwedeng akuin ito kahit na ngayon lang na siya ang may pagkukulang at hindi siya? Sabi mo you are in a safe period. Ganyan naman palagi. Nasa safe period ako bago ko ipagbuntisin na Brixton at Gabby. Nabuo pa rin eh. Walang katiting na intensyon si Gaston na buntisin niya si Nati. Ngunit gaya ng sabi nito, mabuti na yung ma-prevent nila habang hindi pa sila handa at magulo pa rin ang sitwasyon nila. Okay, bibilan kita after natin kumain ng breakfast. Tanging sad ni Gaston ang manahimik na si Nati at makalabas na sila ng silid at matapos na. Halika na, tsak na gutom ng mga bata. Magkasunod na silang lumabas ng silid at tinungo ang kusina. Nabuhayan ng loob ang mga bata nang makita ng kanilang mga magulang na pababa ng hagdanan. Nagunahan na silang sumalubong. Masaya silang kumain ng breakfast. Ayon sa caregiver ni Doña Josefina, nauna nang kumain ng matanda dahil may kailangan itong inumin na gamot on time. Ipinagkibit-balikat naman yon ni Gaston at Nati na magkatulong na iniskasong mga anak ng kanilang kasalo sa hapag. Panakanak ang palitan nila ng tingin at may mga nakaw na mga sulyap din. Pagkatapos ng breakfast ay umalis si Gaston upang bumili ng gamot. Hindi niya napigilan na sumama si Brixton kung kaya naman kabuntot niya ang anak patungong drugstore sa malapit lang. Daddy, bakit hindi mo bilhan ng flowers si Mommy? Matagal na siyang hindi nakakatanggap. Napalingon na si Gaston sa anak habang nakatigil ang kanilang sasakyan sa may stoplight. May natanaw itong flower shop sa gilid ng daan kung kaya marahil ay naisip yon ng bigla. Wala bang nagbibigay ng flowers sa Mommy? Wala, Daddy, kasi wala ka naman eh. Okay, bilhan natin ng Mommy ng flowers. Isang bouquet ang kanyang binili
at isang piraso ng white rose na para kay Gavi. Upang hindi mainggit, kumikinang ang mga mata doon ni Brixton habang kanyang tinitingnan habang pauwi. Kung gaano kasaya si Brixton sa bulaklak, gulat na gulat naman doon si Natty. Ayaw pa nga sanang tanggapin yon, kaya lang ayaw naman niyang mabigo ang mga anak na pinapanood sila noon, pati na rin si Doña Josefina na napapalakpak pa ng kanyang kamay nang makitang may pabulaklak ang torpe niyang anak. Batid nitong sign din yon ng pilit niya rin kinukuha ang loob ni Natty. "Do you like it, Mommy?" Si Brixton na pilit inaarok ang emosyon sa mukha ng kanyang ina. "Yeah, it's my favorite flowers, kaya syempre gusto ko." "Ikaw ba ang nagsabi kay Daddy na?" "No, si Daddy ang nakaisip na bigyan ka ng flowers kanina." Taas ang pagtanggi ni Brixton upang tulungan ng ama na makipagbalikan sa kanyang ina. Nilingon niya na ang ama na natatawa sa white lies ni Brixton sa harapan nila ni Natty. "Hindi ba, Daddy? Dahil sabi mo parang flowers sa ganda si Mommy. Patuloy na namumukadkad kahit na ilang taon pang walang dilig kung hindi ulan lang." Nasamid na si Gaston. Wala siyang sinabing gano'n at hindi alam kung saan ito yun nakuha. Mukhang ipapahamak pa yata siya ng anak dahil sama-samang hilat siya ng mukha ni Natalia. "Sinabi yan ng daddy mo sa'yo?" Tumango si Brixton na pinanindigan ng kanyang daladalang kasinungalingan. "Oo, Mommy. Sabi pa nga niya gusto kanya palaging diligan ng pagmamahal niya. Araw-araw." Para kay Brixton ay simpleng mga salita lang yon, ngunit sa dating mag-asawa, iba ang kahulugan. Pamasyal na silang iniwan ni Natty dala ang bouquet at akay si Gavi na tuwa rin sa rose niya. "Brixton, ang dami mong sinasabing kasinungalingan. Wala akong sinabing ganun sa'yo." "Okay na sana bakit dinagdagan mo pa?" Sita ni Gaston sa anak na biglang sumimangot na doon. "Si Lolang nagsabi nun sa akin. Idea niya rin ang tungkol sa flowers, Daddy." Nasapo na ni Gaston ang kanyang muka. Kahit kailan talaga, pakialamerang mama niya. "Hayaan mo na, Daddy. Mukha namang effective kay Mommy." Kindat pa ni Brixton sa ama niya. Nanatili ang mag-anak sa loob ng villa ng buong araw na yon ng Sabado. Sinulit ang pagkakataon na muli silang mabuo. Kinailangan na ni Doña Josefina numakyat ng Baguio ng araw din na yon na hindi naman napinigilan ni Gaston dahil alam niya na may dahilan ng kanyang ina. Isa pa'y may mga maid naman silang kasama, kaya ayos lang yon. Nakabakasyon ng kanyang ina at panahon na rin upang umakyat na ito sa kanilang mansyon. Panay ang naging sulyap ni Natty sa dating governor na mga sandaling yun. Iniisip ang pabulaklak nito kanina. At ang nangyari na naman sa kanila ng nagdaang gabi. Sa harapan nila ay naroon ang kanilang anak na napapalibutan ng kanilang mga laruan. Nasa sala sila, nakaupo pero magkalayo ng pwesto sa sofa. Ilang di pa rin ang layo nila sa bawat isa pero makikita kada galaw na katabi sa gilid ng kanilang mga mata. Lingid sa kanya na nakikiramdam lang din sa kanya si Gaston ng mga oras na to. "Natty, hanggang kailan ka ba magagalit sa akin? Hindi mo pa ba ako mapapatawad?" Pasimple niyang tanong nang hindi na makatiis sa ginagawa nitong pagsulyap. Mahina lang din yon na sapat nang umabot lang sa pandinig ni Natty. Kumibot-kibot ang bibig ni Natty. Hindi siya makasagot. Nang lingunin niya si Gaston upang tingnan, nahagip ng tingin niya si Brixton na lumingon sandali sa kanila. Kaya napaiwas siya namang mata upang hindi yun gaanong halata sa bata. Baka isipin nito na nag-aaway sila. Ayaw niyang isipin yun ng anak at tumatak na hindi sila maayos, gaya ng iniisip nila. "Alam ko naman na hanggang ngayon ay sinisisi mo pa rin ako sa mga nangyari noon, na pinagsisisihan ko na ng sobra. Gusto ko lang ipabatid sa'yo na pinagsisisihan ko yun ng malala. Hindi mo lang alam ang mga maling bagay na nagawa ko sa'yo at nakasakit ng damdamin. Yung sakit ng mag-isa kong lumalaban, sa tingin ko sapat ng karma ko yun noon. Nais na sabihin natin na hindi niya naman ito sinisisi. At napatawad niya na rin, ngunit ayaw makisama ng kanyang katawan. Ayaw sumunod sa kanyang kagustuhan. Hindi maintindihan ni Natty kung bakit ngayon yon sinasabi ng dating asawa. Sa mismong harapan ng kanilang mga anak na hindi naintindihan ng kanilang ginagawang pag-uusap. Pwede naman silang mag-usap na silang dalawa lang. Taktika lang ba yun ni Gaston upang makapaghugas ng kamay niya? Deserve ko ang ma-ignore. Deserve ko ang makaranas ng ganitong treatment mula sa'yo kung kaya naman naiintindihan ko. Dugtong pa ni Gaston habang malungkot na nakatingin ang kanyang mga mata sa mga anak na patuloy na naglalaro. Ewan din ba niya
kung bakit ngayon pa siya nagsasalita at hindi noong silang dalawa lang ni Nati na maraming beses na nangyari. Siguro dahil alam niya na tagos sa puso ang kanyang mga sinasabi. Kaya lang, hindi na ako bata o pabata pa, Natalia. Masyado na akong matanda at nais kong ipaalala ang bagay na yun sa'yo. Baka mamaya ilang taon na lang, bibigyan na natin ng lumika upang makasama ko kayo at makasama niyo ako. Gusto ko kayong pagsilbihan. Gusto kong ibigay ang nararapat sa inyo na pag-aalaga ng isang padre di pamilya. Natatakot ako na baka kakatanggi mo, kakapanaig ng galit dyan sa puso mo na hindi ako patawarin ay maging huli na sa atin ang lahat. Hindi ko ginagamit ang sakit ko para makuha ang loob mo. Pero alam mo naman na hindi natin alam ang panahon ngayon, hindi ba Nati? Tama. Humapdi ang mga mata doon ni Nati. Hinimay niyang mga sinasabi ni Gaston. May punto naman ito, pero ngayon pa lang ay sumasakit ng loob niya. Sa mga salita nito, malungkot ang mga matang nilingon na siya ni Nati. Hindi alintana kumapuna-pa ng kanilang mga anak. Hindi niya na napigilan pang mangilid ang kanyang mga luha dahil dito. Isipin pa lang na mawawala itong muli, parang hindi nakakayanin ng utak niya yon, hindi nakakayanin ng kanyang puso na muli pang mapahiwalay sa dating asawa, na pressure tuloy siya, yung pressure na alam niyang may kailangan siyang gawin. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba't magaling ka naman na sa sakit mo? Anong ilang taon na lang ang itatagal mo ha? Pumipiyok na't may garalgal ang boses ni Nati ng mga sandaling iyon na para bang nababasag ng loob niya. Tumigil sa kanilang paglalaro sina Brixton at Gabby sa narinig ng mga sinasabing yun ng kanilang ina na sa mga sandaling iyon ay nakatayo na at balot na ng luhang mga matang mariing nakatingin kay Gaston. Kay Gaston na sa mga sandaling yon ay napatayo na rin sa sofa at tinawid na ang pagitan nila ni Nati upang yakapin lang ito ng mahigpit at hagurin ang kanyang likod upang aluin. Mukhang napasobra yatang ginawa niyang pagpapalabas ng saloobin niya dito. Magaling ka na, hindi ba? Gumaling ka na doon sa ospital na pinanggalingan mo. Natigilan sa kanyang mga sasabihin pa sana si Nati ng palisin na ni Gaston ng kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Panay ang korap na mga matang nakatitig na sa kanya, humigpit pa ang yakap ni Nati sa kanyang bewang. Parang batang naglalambing siya dito na hindi niya pwedeng muling iwan kailanman. Hindi siya magawang tignan ni Gaston sa kanyang mga mata. Oo, alam niyang magaling na siya pero hindi pa rin yun lubusan. May maintenance pa siya at kailangan pa ng check-up monthly. Marami pa rin ang naging bawal sa kanya na patuloy niya namang sinusunod. Sagutin mong tanong ko, hindi ba't magaling ka na? Demand pa ni natin na alam ni Gaston na hindi to nagtitigil. Oo, magaling na ako pero mas matanda ako sa'yo. Asar na kinalas ni Nati ang mahigpit ng yakap sa katawan nito. Pinadyak ng mga paa sa sahig dahil sa inis niya. Mukhang nagoyo na naman siya ng dating governor. Nakuha nitong atensyon niya at nakita pa yon ng mga anak nila. Nakakainis ka naman eh. Anong sinasabi mong baka ilang taon na lang? Drama mo lang ba yun ha, Gaston? Nandidilat ang mga matang tanong na sa kanya ni Nati na may pagbabanta ang mga titig. Hindi na nagawa pang makasagot ni Gaston nang tumakbo ng palapit sa kanilang mga bata. Yumakap na sa isang hita ng dating governor si Gavi at mambiti naman sa isang braso niya si Brixton. Pilit na kinukuha nilang atensyon niya. Okay na ba kayo, Mommy? Daddy? Masigla ang boses na tanong ni Brixton na halos mapunit ang ngiti sa kanyang labi. Kumikinang ang mga mata, salit-salita ng tingin sa kanilang dalawa ni Gaston. Titira na ba tayo ulit dito sa villa? Makahulog ang nagkatingin ng sina Gaston at Nati na hindi direktang masagot ang katanungan ng kanilang anak. Gavi, okay ng mommy at daddy natin. Hindi ba gusto mo na rin na dito tumira? Tayo nang sama-sama? Baling nito sa kanyang kapatid. Pumalakpak naman noon si Gavi upang ipakita na maligaya siya sa sinabi ni Brixton. Eto na yun, Gabi! Naiiling na lang sina Gaston at Nati sa ligayang yun ng mga anak. Aaminin man nila o hindi, mas masarap pa sa kanilang paningin na ganon kaligaya ang kanilang mga anak. Magaan sa kanilang paghinga na napapangiti nilang mga mata nila. Sa wakas, masasabi ko na rin sa mga classmates ko na nakatira ko sa villa. Kagaya ni Nixa na kasamang mommy at daddy niya. Yay! Salamat mommy! Salamat daddy! Talon-talon pa ni Brixton kahit wala pa namang confirmation yon mula sa kanyang mga magulang na naistatwa lang at hindi na nakapagsalita, dala ng pressure na parehong nadarama. Ganyan ka kasaya na okay na kami ha, Brixton? Karga na ni Gaston sa anak habang inintay ang sagot nito. Yes, Daddy, because sabi ni Nixa, family must always be whole and live under one roof.
At mabubuo na tayo, hindi ba? Nilingon na ni Gaston si Nati, na si Gavi naman ang karga. Hinihingian ito ng sarili niyang opinyon sa sinabi ni Brixton. Yes, mabubuo na tayo. Kumpirmasyon ni Gaston nang makitang walang plano si Nati na sumagot doon. Wow! I knew it! Nanatiling mahal ka ni Mommy. Sabi ko sa'yo, Daddy, wala si Mommy ni ibang lalaki. Sa tinurang yun ni Brixton, hindi na mapigilan ni Nati at Gaston na matawa na lang sa tinura ng bata. Buti na lang naisip ni Lola na pabigyan si Mommy ng flowers. Saka buti na lang magaling ako mag-memorize ng mga sinabi ni Lola sa akin. Baliktad na pa ni Brixton na paniwalang paniwala nang dahil yon sa mahiwagang bulaklak. Kinagabihan ay natulog sila sa isang silid ng master's bedroom. Nasa gitna nilang mga bata, pareho nilang hindi alam kung okay na nga ba silang dalawa o hindi pa dahil hindi naman nila pa ito na pag-uusapan kahit ngayon na may pagkakataon na sila habang tahimik ang gabi. Pero isa lang ang natitiyak nila, masaya ang puso nilang pareho na makitang maligaya ang mga anak nila dahil iniisip na okay na nga sila. Yun pa lang ay sapat ng dahilan upang manahimik na lang. Anong ginagawa mo? Gulantang na tanong ni Nati nang makitang bumangon si Gaston at umikot ng kama patungo sa likod niya upang mahiga lang sa tabi niya. Malaki ang kama at hindi naman sila doon masikip. Hoy, kinakausap kita ha? Tatabi sa'yo. Hinaan mo lang ang boses mo, baka magising mo mga bata. Sagot ni Gaston na biglang nahiga na sa kanyang likod at nagawa ng yumakap sa kanyang katawan nang wala man lang paalam. Miss ko ng amoy mo, Nati. Aminin man o hindi ni Nati, pakiramdam niya may mga insektong nagwawala sa loob ng kalamnan niya. Para siyang bumalik sa panahon noon ay kilig na kilig at the same time ay kinakabahan sa presensya pa lang ni Gaston dati. Nilungon na siya ni Nati na pinakunot ng noo dahil hindi naman yun makikita ni Gaston dahil sa dilim ng silid, naka-dim light na lang. Kanina pa nila napatay ang main switch ng maliwanag nitong ilaw. Katiting na lang ang liwanag. Bumalik ka doon. Hahanapin ka ni Brixton kapag... Sinelyuhan ni Gaston ang labi niyang bibig ni Nati na ayaw tumigil sa pagsasalita. Hindi na lang nito palalagpasin ang nais niya. Yakap lang naman ang hiling niya at wala nang iba pa siyang nais na gawin. Napatulala ng ilang segundo si Nati. Hinalikan siya ni Gaston. Akmang magpoprotesta na siya nang biglang tanggalin ng dating asawang labi niya sa kanyang bibig. Napipikon na siya. Pakiramdam niya ay sinasamantala na siya nito. Sinasamantala nito ang kahinaan niya ng mga sandaling iyon. Hintayin lang nito ang may isip niyang ganti mamaya lang. Good night, Natalia. Matulog na tayo. Napaawang ng bibig ni Nati na hindi malaman kung matutuwa ba siya na mag-good night na ito sa kanya. Siniksik pa nito ang kanyang mukha sa kanyang leeg kung kaya ang mainit itong hininga ay parang kinikiliti ang kalamnan niya. Alam niyang teknik lang yun ni Gaston at pinapangako niya na hindi siya nito magagawang mahulog sa trap nito. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa'yo. Gusto lang kitang mayakap habang natutulog. Na-miss ko yun. Yun ay kung hindi mo ko sisimulan, Nati. Oras na magpakita ka ng motibo sa akin, lagot ka talaga. Hindi kita palalampasin pa. Mahina pang tumawa si Gaston na ikinatikwas na ng isang kilay ni Nati. Para kasing sinasabi niya naman ito na siya na yung attached sa kanilang dalawa na may gustong mangyari. Ginawa na naman itong batayan ng nangyari na nagdaang gabi na aminado naman siyang dala ng alak sa kanyang katawan. Well, idagdag pa na na-miss niya rin ang bagay na yon. Talaga lang ha, bakit lumipat ka ng pwesto sa likod ko? Baka ikaw ang may motibo, pinapasa mo lang sa akin. Malamang ikaw dyan ang may plano, alalahanin mo na wala akong balak sa katawan ngayong unlike kagabi na may nainom. Kung nagawa mo kung angkinin kagabi, ngayong gabi nasisiguro ko na hindi rin mauulit. Hindi sumagot si Gaston na ipinikit ng kanyang mga mata. Baka mamaya kapag nakipagtalo pa siya, ay lamunin niyang kanyang sinabit magpatiunang magparamdam dito na gusto niyang maganap sa kanilang pagitan. Lalo na ngayon na magkadikit ang katawan nila at parang may nararamdaman na siya kaagad na pagbabaga sa kalooban niya. Baka siya ang unang umaksyon at tsak na pagtatawanan ni Nati isasampal sa kanya. Panigurado ni Nati kapag nagkataon. Good night. Ulit ni Gaston sa kanyang sinabi kanina. Kung si Gaston ay malapit na makatulog, iba naman ang nararamdaman ni Nati noon na para bang biglang naging inhit ang katawang lupa niya. Malakas ang buga ng aircon dahil siya mga batang sanay na sanay sa mababang temperature. Pero init na init siya dala ng mahigpit na yakap ni Gaston. Gusto niyang tanggalin ang kamay nito sa pagkakayakap dahil sure siya na nakadagdag pa ang bagay na yon sa kanyang hindi maipaliwanag na nararamdaman dito. Isang kapilyahan ang biglang sumagi sa kanyang isipan na ewan na lang kung makakaya ni Gaston na labanan hanggang huli at hindi ito maapektuhan dito.